mga bossing. Lalong magwawala ang mga DDS dito. Ako po hindi ko po kandidato si Senator Tulfo, mga kababayan. Actually, wala pa akong ang layo pa eh, 2028. Pero po siyempre, yung mga nagpapasurvey diyan, inuumpisahan na nila ngayon 'yan, mga bossing. So lumabas po lumabas po mga kababayan sa survey na naungusan ni Senator Rapi Tulfo, mga kababayan, si Inday Sara Duterte. At naniniwala po ako, mga bossing, na isa din po sa dahilan kung bakit, no? Kasi talagang si Inday, rank 1 po 'yan, mga kababayan. Before. Before po. Pero ngayon, naungusan na po ni Senator Rapi Tulfo, mga kababayan. 100% naniniwala ako, no? Si Kibuloy pa din po, mga kababayan, ang isa sa pinaka main reason kung bakit bumaba ang survey ni Inday Sara Duterte. Like example, ako na lang po, mga kababayan, no? Ako na lang po. Hindi ako galit sa kanila or wala akong galit sa kanila, mga bossing. Pero doon sa mga nagiging galawan po, no? Nung mga DDS, yung mga nakapaligid sa kanila, si dating Pangulong Duterte, kung ano-ano na yung mga sinasabi, sabi ko, saglit, parang iisa, no? Yung kanilang tono. Although less ang salita ni Inday Sara Duterte, nasobrahan naman maging less, no? Na magsalita. Ultimo sa West Philippine Sea, mga kababayan. Sabi, bilang Pilipino na lang, magbigay ka ng stand mo para sa West Philippine Sea. No comment. Sabi ko, nasobrahan naman po yata, mga kababayan. Sabi ni Angel Hero, sayang nga at bumagsak siya dahil sa pinagagawa ni FPRRD at pagsuporta kay Pastor Kibuloy. Like example po, sabi yan ni Angela Hero. Example po ako, mga kababayan. Simula pa lang po, mga bossing, nung panahon ng eleksyon, ako sabi ko na sa sarili ko, tuloy-tuloy na to. Uniteam, after ng Uniteam, kung hindi after ni Sara, si Sandro, after Sandro, Duterte ulit. So ganun na po yung iniisip natin, mga kababayan eh. Pero etong mga nakaraang nangyayari, mga kababayan, sabi ko, wait lang. Wait lang. Yung presidente natin patuloy lang sa pagtatrabaho. Ultimo po mismo yung kanilang Davao, wala, 'di ba? Ultimo po yung kanilang Davao, halos nagpamigay na po ng mga titulo ng lupa diyan, yung mga patubig inayos, yung mga daan mismo sa Davao, yun yung mga naging proyekto, no, na natapos ng Pangulo. Pero hindi. Ramdam mo pa din sa kanila na gusto nilang pababain, pabagsakin si PBBM. Eto na lang pong nangyayari sa West Philippine Sea eh. Akalain nyo ba naman po na isisi kay PBBM bakit daw sinusuway po yung gentleman's agreement? Kung hindi daw po sinusuway ng ating presidente, yung gentleman's agreement, nako, tuloy-tuloy lang daw po yan, mga kababayan. Peaceful daw at walang magiging giyera. Mga boss, ayan, nasabi ko na naman ang yung word na yon. Nako! Ayaw ni YouTube masasabi. Ayaw ni YouTube masasabi yon. No? Sabi ni Kalokang Kabogera, good evening sir, watching from Japan. Ayan. Sabi ni 1 million, kung ikaw boss Pogi Mark, hindi galit sa kanila. Ako, gigil ako sa mga DDS vloggers, puro mga pro China. PEST. Ayan. Hindi ko po kayo masisisi, sir, ma'am, na ganyan yung inyong maging pananaw sa kanila kasi naman talagang nakakabwisit eh, no? Huli na, gusto pang ituwid. Gusto pa din pagmukain na tama yung ginawa, no? O tama yung gentleman's agreement na sinasabi. Combo na eh. Wala na, dead end na eh. Pero pinipilit pa din po nila, mga kababayan. Tapos ano gagawin? Ang susunod ay pulburon video, pero ultimo po sila.
Wala naman pong nakuha, wala namang nakita. Yung iba nagmamagaling, kesyo daw ako nakita ko na 'yan. Nakita mo kung si Maharlika yung mismong, talagang nagkakalat nung pulburon video na 'yun, sinasabi niya, limitado yung ano sa'kin, limitado yung pagpapakita sa akin, Puwede ko ng mahawakan pero hindi ko ginawa bilang respeto, tapos sasabihin sasabihin nung isang vlogger, "Nakita ko na po." Ha? Itsura mong 'yan ipapakita sa'yo, ikaw makakakita? Itsurang totnab ka tapos sasabihin mo nakita mo na, pinakita sa'yo? Talaga naman po mga kababayan, matatawa ka na lang po. Yun po mga bossing na talagang, maging relevant lang po yung mga vlog nila, masabi lang po na, "Oh, I belong to the political vlogging." Nakita ko yung pulburon video, kahit hindi naman po mga kababayan, kahit hindi naman po 'no? So, dumako tayo. Ano ba yung pangatlo natin diyan? Pagkatapos ni ayan si Senator Tulfo, ano po kaya, kayo sino ang kung sa tingin niyo 'no, actually wala pa naman, Sino sa tingin ninyo, mga bossing 'no, yung mga tatakbo sa pagkapresidente sa 2028? Although alam natin mga kababayan, umpisa pa lang po eto, ngayon pa lang po, mag-uumpisa na 'yan magparamdam, mga kababayan. Mag-uumpisa na po 'yang magparamdam kasi, ano, eto yung tamang pagkakataon na magpakilala sila bilang isang tumatakbo o kandidato sa pagka-presidente. Kapagka po yung medyo kunyari 1 taon lang ang pagitan, sinabi mo ikaw tatakbo, wala, tatanungin ka, "Ano ba nagawa mo? Ano ba naiambag mo sa Pilipinas? Ano ba yung mga proyekto mo?" Yun yung mga katanungan. Kaya po sila mga kababayan, maaga pa lang, ayan sabi ni Beloy, maaga pa naman marami pang pagbabago. Akala ko dun maaga pa, nagpapabango na po sila mga kababayan. Sabi ni Birhel Valencia, Tulfo, Bongo, Ontiveros sa 2028. Yan yung mga Ontiveros, I'm sure tatakbo 'no? Hindi lang natin sigurado kung vice or, presidente, mga kababayan. Gibo Teodoro 'no, pagka si Gibo ang tumakbo, ay alam na mga bossing, alam na, pero malayo pa 'no, hindi pa natin, malaman kung sino pa po talaga ang mga tatakbo. Sabi ni Angela Hero, "Basta ako, no to Imee at Inday Sara. Sensiya na, at nawalan talaga ako ng tiwala." Ay Angela, papaliwanag ko sa'yo 'yan, ipapaliwanag ko. Imee Marcos, no din ako siyempre. Lalo na 'pag narinig niyo mamaya yung pag-uusapan natin. Inday Sara Duterte, medyo nagiging no na ako, kay, Vice Presidente, Sara Duterte mga kababayan. Pero malayo pa mga kababayan, 'no? Ibinalita lang po natin na malamang sa alamang, yung mga DDS, ma-GG 'yan, magagalit 'yan. Kasi naungusan po si Inday Sara Duterte sa pagka-presidente ni Rapi Tulfo. Madami pa pong lilitaw at lalabas na mga pangalan para sa pagka-presidente mga bossing. Okay?